nyo, no? Basically, ang tagal-tagal na hong nananawagan din ng lahat ng mamamayan. Ever since 2024, lumabas po ako ng late 2020 or mid-2024. At ako yung nagsabi, may problema ho sa paggamit ng illegal substance. Oh, naglabas, sinabi niya na may problema sa illegal substance. Pero nasa ng katibayan, Makati. Ang ating presidente. Oh. Pero until now, kanila ho itong binabaliwala. Oh. At hindi ho nila pinapansin. Ngayon ho, nakita ho natin sa lahat ng nangyari sa ating bansa, ang pagmamalaki niya sa flood control projects na 5,000, nasabi niya na nakita niya at Ayan ayan yung abogadong tinutukoy ko sa inyo, yung engot. Ito. nila. Then, when he was signing the GAA, so, he was so proud that he read everything, 4,000 plus pages. Sinabi niya, binasa niya. And Yes! Binasa niya, tanga ka pala eh. Binasa niya. Pero malay niya bang may sabuatan ng district engineer at secretary? Alam niya ba? May sabuatang secretary ng DPWH at district engineer, sabuatang senador at district engineer. Alam ba ng presidente yon? Hindi alam ng presidente na may sabuatan sila. Luka-lukang puday. Aray ko. Oh. sinabi niya, I didn't see anything wrong with that. But ngayon po, nakikita natin na may problema. Kitang-kita, lantaran, from PhilHealth, sa lahat po, ang program funds, lahat na lang, di ba? Pati yung PDIC nga, yung ating ekonomiya ay magsasuffer with that. Kasi lahat po tayo, pag tayo na nagaan sa bangko, yan po talagang ginagawa natin, no? So ngayon, with all that, makikita niyo po doon na may problema ho, na wala ho siya sa sarili. And I think talaga, I think talaga po, gumagamit siya ng pinagbabawal na droga. Kasi hindi rin naman ho siya nagpa-check up, no? So ako, nakita niyo naman, nung paglabas ko, sinabi ko yung problema. Na gumagamit siya ng droga. Nung rally po, nung nakaraan ng INC from November 16 to 18, nagsalita ho si Senator Amy Marcos. Sinabi din niya ang problema ng ating presidente. Napakahirap ho nun, bilang kapatid, para sabihin mo yon publicly. And sasabihin ng iba, baliwala. Tapos sabihin nila, ginagawa namin to kasi Duterte aligned kami. Alam nyo, kahit sino ho ang kumontra sa Duterte aligned na yan, na kumontra sa ginagawa ng kamalian, sasabihin nila Duterte aligned. Sorry, bullshit yan. Tingnan nyo nangyayari sa gobyerno, sa ating bansa. Ang daming naghihirap. Ito pa rin. Yan, history of cocaine and marijuana use of President Ferdinand Marcos Jr. The reaction of the Marcos family. Anong reaction? Wala, di ba? Wala talaga reaksyon dahil walang katotohanan, boba. Aray ko. Nasaan na yung ebidensya? Hindi pwede magpapail kayo ng walang ebidensya, boba. Aray ko. Di ba? Wala eh. Si Senator Amy Marcos, napakahirap nung ginawa niya. So saan tayo pupunta? Di ba? Parang wala siyang alam. Sinabi ni, isipin mo ha, si Congressman Toby Tiangco, sinasabi niya, sabi daw ng presidente. Sabi daw. Pwede ba yan? Yeah, Your Honor, kasi narinig ko po si Toby Tiangco, sabi daw ng presidente. Aray ko. Hindi pwede yan, Hershey. Ilang beses namin sinabi dito, ang Hershey, Makating Puday, hindi ubra sa husgado. Aray ko. Kay Saldico, at saka kay Martin Romualdez, ilang bahay pa sa Forbes, ilang caviar pa kakainin nyo, at ilang Ferrari pa ang gusto ninyo. Alam na alam niya yung nangyayari, pero wala siyang ginagawa. Until now, wala pa rin. Sabi nga ni Senator Rodante Marcoleta, puro sapsap ang kanyang pinapakulong. Yun. Ayun, same. Yun nga, narinig ko kay Amy na nagdodroga siya. Narinig ko kay Amy na nagdodroga siya. Palakpakan! Ganda ng complaint, no? Narinig ko. Nagpansin yung mga kasamahan niya na sobra siyang gumuna sa drugs. Meron pa nga na minsan daw Minsan daw! Galing! diba blood transfusion niya kasi feeling nila malilinis kapag nag-blood transfusion sila and everything. You can see it. Lagay mo yung damit So, ko dun. yun lang. Wala na akong ibang dapat sabihin dito. Yung kaganapan na nangyayari sa ating bansa, yung kahirapan na lumalaganap ay sapat na para makita natin ang kaguluhan. And etong hindi na pagtanggap sa impeachment na to ay isang katunayan na kinokontrol nila ang naratibo na gusto nilang palabasin para sa mamayan. Yan. Yan lang ni Makati Binang. Lang kwenta, di ba? Yan po yung impeachment na inahain nila. Kabobo lang no? Aray ko. Hindi nyo papasayan.
Daw? Eh, yung kay Sara, kita nyo po. Kitang-kita natin sa harapan natin. COA audit. Commission on Audit. Ang nakikita natin dokumento. Oh. Ilang mga paglabag ang ginagawa niya. Di ba? Ay, nako. Basura! Okay, tumako na po tayo dito kung bakit hindi po dapat talaga, eto po bago po to, nilaglag na po ni Sara Duterte ang kanyang tatay. Hindi niya po sinasadya, hindi niya po sinasadya na ilaglag ni Sara Duterte ang kanyang tatay. Aray ko. Okay, pero bago yan, eto muna po. At magkakaroon po dito na, sabi po ni Pulong, marami na po nakapanood sa inyo, pero gusto ko po sana bigyan reaction to. Kapag ang tatay ko na mayapa dito sa kulungan, hindi ko gagawing mapayapa ang Pilipinas. Wow! Strong yarn! Aray ko. Kapag namatay yung tatay mo, pati ikaw mamamatay na karir mo, tanga! Aray ko. Ha? Huwag ka magyayabang-yabang dito. Dahil pag namatay yung tatay mo, sunod-sunod na kayo mamamatay ang karir. Yan ang tandaan mo, Pulong. Hindi yung iyot ka ng iyot, hindi ka magbayad ng 1K. Aray ko. Naka? Buti pa ako, mahilig ako sa hipon. Ay, mabuti pa ako, mahilig ako sa tahong. Ikaw mahilig ka sa hipon, tapon ulo. Yan ang tandaan mo, Pulong. Akala mo makakapagulong ka pa ng kaguluhan, hindi mo mapaya ang Pilipinas? Tandaan mo, Pulong, huwag ka manakot. Pag namatay ang tatay mo, patay na lahat ang karir nyo. Lahat kayong magkakapatid, diretso kayo sa oblo. Huwag ka magmamayabang-mayabang dito.